Hello Team Authentic all over the world! Ready na ba kayong mapawaw sa ganda ng Batanes? Kaya sa mga hindi pa rin po nakasubscribe dyan, please do subscribe. Kung magbubuk po kayo Bayak Look, ito po yung ating promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. At kung hotels naman po sa Agoda, nasa ibaba po yung ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Good morning, everyone. We're still here in Basco and ito yung ating first full day. And nandito tayo sa pinaka-rooftop ng ating accommodation. Look at this view. Ang aga pa lang, mapapa 1, 2, 3, ang ganda ka na! Diba? 360 degrees ko kayo. Para ngayon pa lang, nakikita nyo na kung gaano kaganda ang view natin. And ito na nga guys, magde-day tour na tayo today. Yes! Yung una nating tour na gagawin, yun yung tinatawag na South Basco Tour. So 3 tours na ngayon kinuha natin, yung South, North, and then pupunta na rin tayo ng Sabtang. Buhay! Sige po. So tara na, magsisimula na tayo. Ito yung ating sasakyan. And then may kasama tayong isang tour guide. Hello po, ano pong name nyo? Robert. Robert. Wow, hello po. And then meron tayong driver, si Kuya Mark. And then tayong dalawa. Kami pala na Ensong dalawa. So 4 tayo. So yung gagawin nga natin, ang na-tour ngayon, yung south na part, ilalagay na lang namin dito sa gilid yung mga pupuntahan natin. Ayan. So ipakita na lang namin sa inyo yung mga dadaanan natin. And of course, kapag nandoon na tayo sa first stop. Nakarating na tayo sa ating first stop. Nandito tayo sa Chawa Viewing Deck. Yes. Chawa means bato daw. Yes. Grabe. Padaan pa lang, papunta pa lang dito, nakakamangha na siya. Parang bigla kang napunta sa ibang planeta. Parang kanina lang nasa Pilipinas kami ha. Parang pagtawid namin doon sa parang tulay, parang naiba na lahat. Totoo. Parang sa ibang planeta. Guys, grabe. Kulang yung salitang ang ganda. Actually, naloloka nga sila sa akin kasi panisigaw ko na, ang ganda! Papakita namin sa inyo, nakakaiyak talaga siya, ang ganda. Look at this view! Oh, ito yung lagi nating napapanood na yung pa-zigzag-zigzag na daan. At nandito yan sa taas ng hill. Ang ganda! Diba? So, bago pa lang naiiyak na ako. Kasi yun, nakikita nyo ba yun? Meron doong goat ba yun? Ayan o. Tignan yung goat o. Ayan siya o. Kaya niya mag-adapt. Ayan. Grabe, diba? Ang galing. Ito naman yung other side. Facing the ocean. Ang ganda. Baka mga 1 million ang ganda moment yung magawa natin. And then pwede daw ditong bumaba. Yung mga nagfi-fishing, bumababa dito. Diba? Napakaganda. Punta na tayo sa pinaka-view deck. Grabe, napakaganda. Diba? Malamang sa malamang. Kung bibilang talaga tayo, abot na tayo ng 1 million. Ang exad siya, no? Pero ang ganda kasi talaga. Kahit saan ka tumingin. Napakaganda. Ito. Dito karagatan na karagatan talaga makikita nyo. Nandito na tayo sa pinakadulo ng Pilipinas. Ang ganda!
first stop pa lang, parang atakihin na ako. Charot! Oh, grabe sa ganda. Ang ganda guys, promise. Mga times 10, 20. Kung gaano siya kaganda in person. Apakaganda niya talaga. Grabe yung mga rock formation. Talagang yung landscape ng Batanes, kakaiba talaga. Yun nga talaga, pasensya na, parang talaga napunta sa ibang mundo, ibang dimension talaga. Oo, pero ano para lang din magbigyan kayo ng idea. Kasi hindi kami nag-DIY kasi nga natakot kami daw sa daan. Yung daan dito, pa-curb, pero patag naman. Patag. So kung sanay kayo magmotor, pakiramdam namin, pwede. Basta magdahan-dahan lang for our safety At talaga. tapos lagi na lang nagbibip-bip para kapag kami kasalubong. Pero feeling ko safe naman. Yung mga van nga daw nakakadaan dito. So yeah, we are loving Batanes. Pa-experience namin sa inyo tong zigzag. Diba? Ayan. Kailangan kasama namin kayo dito. First destination pa lang to guys ha. Ito na kaagad yung nami-witness natin. Next stop natin, Naku, yung next stop daw natin, one of the best sites daw. Ano ba yan? Aatake na ako sa puso Next stop na tayo, ito naman yung Rakua, Payaman or Marlborough Country. Ay grabe guys, yung mga dinaanan namin, naku, talagang sobrang ganda talaga. Nakikita nyo ba yan? Wala kaming nadaanan, napatapon. As in lahat, maganda talaga. Oh my gosh. Grabe naman. Hoy guys, promise. Naiiyak na ako. Grabe. Napakaganda. Nakaka-emotional siya. Tapos, nasa Pilipinas tong ganitong kaganda. Look at this view. Ang ganda. Diba? Sino ba naman ang hindi magiging emotional kapag nakita mo yung ganitong kaganda yung view? And maiisip mo, nasa atin to. Sa Pilipinas to guys. Thank you Lord for Batanes. Itong landscape. Kahit saan ka tumingin. Perfect. Ang ganda. Sorry naman, puro ang ganda na naman ang narinig nyo sa amin. Ayun. Diba? Oh my gosh. Ang ganda talaga. Sa Enzo, pwede na daw magpalipad dito ng drone. Habang inaayos niya, ilakad ko muna kayo guys. Grabe. Napakaganda. So ngayon, naintindihan ko na. Sige na nga. Ipagdamot na nga natin yung Batanes. Hayaan nyo ng mahal yung pamasahe. Kasi naman dagsain na napakaraming turista. Tapos biglang, di ba? Sabi nga nung tour guide namin si Kuya Robert, kung sila nga daw na dito na nakatira, araw-araw napapawaw pa din. Di ba? Paano pa tayo? Di ba? Tingnan nyo tong view na to. I-manifest nyo na, imagine nyo kayo yung naglalakad mismo dito. And ito, yung view ninyo. Ang ganda. And then, dito pa. Oh. Buti na lang nabiyayahan tayo ng apakagandang panahon. Dito sa part na to, apakaganda. Diba? Bibilang pa ba tayo? Nakikita nyo na sa mga mata nyo kung gaano siya talaga kaganda. O dahil lugi sa akin sa Enzo, hindi ako marunong magpalipad ng drone. Ito siya, ito yung shot niya. Siya yung mga ligaw walk. Ang ganda. At least sa experience niya, ang ganda. This is Batanes. And
Sa atin to guys, sa Pilipinas. Ang ganda. Oh, diba? Ayan. Oh, ayan, bes. Umarte-arte ka dyan. Hindi kita ma-drone eh. Mag-human drone na lang ako. Okay. 1, 2, 3. Oh! 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 Wala may kumulo. Human drone. Human drone. Grabe, kahit saan tayo tumingin, ang ganda ng view natin. Oh. Guys, sorry talagang walang tapon. 360 degrees. Apakaganda ng Totoo. Batanes. Grabe. Hindi kami makaget over. Sige na, magbabay na nga tayo. Parang ayaw pa sana namin eh. Bye, Marlboro Country! Ang ganda mo! Tara na. Next destination na tayo. Nakakadalawa pa lang. Talagang bumongga na kaagad. Next stop. Kaya pa ba guys? Kaya nyo pa ba? Kasi kami parang hindi na. Nandito naman tayo sa merong sign na blow your horn. Kasi sobrang pakurba siya. And then, dati daw kasi meron daw ditong glass. Pero kapag bumabagyo, lagi daw nililipad. So yung ginawa daw ng mga American, as in, gumawa na lang sila na nakaukit sa bato. Only in Batanes daw yan. Actually guys, yung maganda din naman, habang nasa motorcycle tayo, maraming sinasabi si Kuya na information, kaunting history. Pero kumbaga kami, alam nyo, sorry ka, baka magalit kayo sa amin. So sobrang ganda kasi nung nakikita namin, hindi na namin siya na-absorb. Grabe. Ayun na lang siguro ipagdamot namin sa inyo. Yung mga dadaanan, ipagdamot na namin. Kasi nako grabe, sobrang ganda. Kung sobrang ganda nitong destinations na pinupuntahan natin, kada baba natin, equally beautiful. Ay, ganda naman yung mga dadaanan. So, yun na lang yung pinagdamot namin. So, salita ng salita si Kuya. Opo. Pero nakatingin kasi kami. Madidistract ka kasi sa ganda ng talaga. view. Diyos ko. Ang ganda talaga. Sorry. Ito yung vlog na puro ang ganda lang nung sinabi namin. Diba? Umarko na siya. Tapos biglang nagkaroon ng daan, nahati. Oh. Ito lang naman ang view natin. Ganito lang naman siyang kaganda. Sabi? Picture perfect, Instagrammable. Lahat ng shot, ang ganda. And then malalaman nyo naman kasi meron nagbo-blow ng horn. Kasi, pakita namin sa inyo ha kung gaano ka-stiff itong pakurba na to. Tignan nyo oh. Charan! Grabe yung stiff. Oh. Pero yung view, di ba? Ayan, ganyan siya ka-stiff. Lumayo kami ng very light.
Upo muna tayo rito saglit, oh. Ang ganda. Magmuni-muni muna tayo. Siyempre, alam niyo naman yung disadvantage kapag nag-package tour. And half day lang pala tong mga tour na ganito. Kaya talagang very limited yung time natin. Ganda, no? And gaya nga nung nakagawian, pakinggan nyo lang muna yung hampas nitong mga malalaking alon na to. And then, yung hampas din ng medyo malalakas na hangin. Sino ba naman ang hindi mai-inlove sa Batanes? Yung ganitong mga view, guys, hindi to pwedeng hindi mo uupuan. Totoo. At hindi mo nanamnamin. Nakakahiya. Kasi syempre limited nga lang yung time. Pero sayang naman, nandito na rin lang naman tayo. Actually ngayon nakapag-decide na kami, hindi na yung 3 days yung i-avail natin. Nagbago kaagad yung isip. Kumbaga yung bukas yung north daw kasi mas malapit na doon sa Basco na town area. Mas madali daw siyang imotor. So malamang sa malamang bukas magdi-DIY na lang tayo. Kasi sabi naman ng tour guide natin, kaya naman. Kasi ang totoo guys ha, kahit saan ka tumingin sa Batanes, nandito pa lang tayo, pangatlo pa lang to. Apakaganda na kahit yung mga daan. And you know us naman, kahit hindi na nga kami mag-tour, maupo lang kami dito, kaya na naming lumipas yung oras namin. At saka knowing us mga Filipinos guys, diba, pag nagka-travel tayo, gusto natin yung marami tayong photo op. Tapos after ng photo op, na moments na kagad. Yes, so kami, kaya na namin to enjoy nung ganun. So yeah, siguro kung bibigyan ulit ng pagkakataon, hindi pa man umuwi, gusto na bumalik. Hindi, isa na ibig sabihin nun, na-enjoy talaga natin tong Batanes. Kung mabibigyan kami ng pagkakataon, i-DIY lang namin to. Tapos siguro, sa isang araw, 2 lang yung pupuntahan naming spots or 3 lang. Tapos nanamnamin lang talaga namin lahat. Guys, punta muna tayo dito. Dito, isinut yung famous na eksena ni Don Solueta and Richard Gomez na i-Don Solueta mo ako. According lang naman kay Kuya Robert na ating tour guide. Ayan. Ang maganda kahit papaano, may toilet. Actually, lahat ng mga tourist spots, nilagyan nila ng toilet. And, dito pa lang, mafe-feel nyo na talaga, yes, we are in Batanes. Dahil dito sa mga inspired na stone houses. Diba? So, dito tayo sa famous i-Don Solueta mo ako. May paduyan pa, oh. Diba? Parang gusto ko mag-Don Solueta dito. Ang problema, hindi ako kaya ni Enzo eh. Baka pumlakda kaming dalawa. Oh. And here's our view. Next stop, nandito na tayo sa Muchong Viewpoint. And then, nandito yung signage nila.
na I love Uyugan. Ito na may pangalan ng pinakalugar. So yan, actually, yung view niya, medyo pare-pareho na. Puro viewpoint na siya. Tapos puro cliff, ganyan. So kaya nga, kung talagang, for example, nakapag-day tour na kayo, yung iba, pwede nyo na siyang skip. Tapos namnamin nyo na lang yung kung saan nyo gusto. Kasi halos pare-pareho na yung view na makikita nyo. Para hindi na kayo palipat-lipat. Ang maganda dito, peak season ngayon kung tutuusin ha, pero ang konti ng turista. Ay sorry hindi ko alam kung maganda yon. Ang damot na ba namin bigla? O pati kasi, actually pati naman yung mga tour guides sinasabi nila na ipagdamot daw ng kaunti yung Batanes. Kaya nga siguro mahal. Oo. Diba, para kaunti yung turista, pero kahit papaano kumikita sila. Yung kumbaga yung dahil sa presyo niya, yung katumbas ng 5 turista, isa lang. Ganun, para hindi siya masyado talagang as in puno-puno ng turista. At saka para mas talaga, mas ma-enjoy yung isang Medyo lugar. ma-feel mo siya. Ganun siya. So yun yung binayaran nyo pag pumunta kayo rito ng Batanes. Parang pakiramdam nyo yung island, parang make something na inyong-inyo, parang ganun. Alam mo yung feeling na 'di ba merong isang lugar na gusto natin madaming tao, pero itong Batanes, mas gusto natin siya na less tao lang. Yes, Kasi oo. mas nararamdaman natin yung ganda niya. Yes. Ganun. So yun, so tama nga, meron nga mga lugar na dapat medyo ipinagdadamot. Nung nakapunta na rito no, selfish. Tara, lakad tayo dito. Huwag na tayo rito magpalipad ng drone kasi almost the same lang din naman yung makikita natin. Ngayon naman, ilalakad naman namin kayo sa ibaba. Pero syempre guys, syempre dapat hindi kayo masyadong maselan kasi kasi ito pag kumbaga lahat natural. Alam niyo yun, yung merong kayo matatapakang mga jackpot ng mga kambing. Oo. So yun, so ingat na lang din. Ayan di ba? Look at this view. Ang ganda. Hello po. Hello po. Tapos tignan nyo naman, tayo lang yung tao. Ito, yung ganitong mga tanawin, very valley. Oo, yung parang yung mga rock formations nila. Cliff. Yung mga cliff, yung mga hinahampas na mga malalaking alon. Ayan Grabe kapag humampas din yung alon Actually, nagiging art din siya kapag humampas. Ang ganda niyang tignan. Meron siyang pagkumpas. Di ba? Pati paghampas ng alon. Fabulous. Walang hindi fabulous dito sa Batanes. Walang tapon dito sa Batanes. Yes! Paulit-ulit. Ang tining ng boss, pasensya na. Ay, kumikain din kami. Oo. Grabe, parang ito na yata yung pinuntahan namin na ganito yung feeling namin. So buti na lang overwhelming yung pakiramdam, no? Buti na lang talaga binigyan natin ng chance kasi syempre napaka-overwhelming nung pamasahe kapag tinignan mo Parang kasing 'di ba, yung nating mga Pilipino, 'di ba, very tayo mag-isip na ay mas mahal mag-travel sa Pilipinas kaysa sa ibang bansa. Sa totoo lang, yung budget nga yata namin dito sa buong Batanes namin, baka Indochina na siya. Pang one month na Indochina na. Pero pag nakapunta ka naman, Diyos mio, priceless. Totoo. Hindi mo nabibilangin kung magkano yung nagastos mo. Totoo. So, dapat lang talaga kapag nagplano ka ng Batanes, tapangan mo lang yung pagbabudget. I-go mo na, i-book mo na kaagad. Tapos yung iset mo na kagad yung mindset na okay lang magastos ng malaki kasi worth it After naman yes. Ganun. Basta siguraduhin nyo lang din na na summer. Kaya nga mas mahal yung summer Kasi ito naman yung maaabutan ninyo. Kasi imagine nyo, kung tag-ulan, hindi nyo rin naman ito ma-enjoy. Naku, sayang ang pera. So, diba? So, ngayon pala ito pala yung first whole day namin dito. Sobrang worth it. Kabog, yung Indochina travel natin. Next stop na tayo. Ito yung kahapon palang hanap na tayo. Hanap ng gantong tindahan. Oo, yung Honesty Store. So now, nandito na tayo. Ito yung Honesty Store. And then, ito pala, nag-start lang siya na parang tulong. Kasi di ba yung patawid kasi ng Sabtang, medyo nakakahilo kasi siya, di ba? So, ang ginawa daw nung may-ari, dating teacher,
Naglagay lang siya ng mga kape, asukal, ganyan. Tapos, nagulat na lang siya, meron ng mga nagbabayad. Nag-iiwan ng pera. Nag-iiwan ng pera. Tapos, ang ginawa niya, tinuloy niya na lang din. Tapos, nagtataka nga, parang in-interview siya sa radyo. Ano daw ba pangalan nitong store? Sabi niya, walang pangalan kasi nga pangtulong lang talaga. Ngayon, sila na yung nagbigay ng pangalan. Ito na yung Honesty Store. At ito yung kauna-unahan. Kaya coffee shop talaga siya, guys, kasi nga nag-iwan lang siya ng mga kape para sa mga nahihilo, yung magpababa lang ng hilo. Yes. Tapos tuloy-tuloy na. Panghimas-mas Oo, daw. ganun. Oo. So, di ba? So, dito pala nagsimula yung Honesty Store. Ang siste, pipili kayo dyan ng kahit anong gusto nyo, tapos meron niyang presyo. And then, dapat ilalag nyo dito. Tapos, kapag nailag nyo na, ayan, eto, pwede kayo ditong magbayad. Tara kuya, kuha po kayo. Sige po, pati si Kuya Mark. Para makabili po tayo. Ayan. Eto, meron siya mga presyo. Ayan. Katulad nito. Halimbawa, puto with cheese, 15 each. Diba? Tapos ito nga yung coffee. Oh. And then, ito, may mga cup noodles. Ang dami. Pakuhanin mo sila, kuya, dali. Para bayaran natin. And then, ito. Ayan pa mga Energen. And sa kabila daw, kuha ka na, kuya. Sige na. Meron din daw ditong mga souvenirs. Ganun din. Wala rin nagbabantay. Pamaypay. Super kailangan natin. 200. Ayan. Parang gusto ko ng puto. Sa lakot o. 200. 420 pala. Sorry. Bili tayo. Parang gusto ko ng puto. Tara. Magputo tayo. Ito. And then ito. Meron pang drop cake. Ano yung drop cake, bes? Ano yan? At tara, puto with cheese. Bili tayo ng puto with cheese. Wala tayong pang scan, ililista lang natin. Una, kumuha tayo ng Coke na malaki. Magkano yung Coke na 1.5? Magkano siya? 1.90. 90 pesos. Tapos, 4 na baso. 4 cups. 3 each. So, 12. And then, puto. Ilang puto? 4. Kuha pa po kayo. Kuha pa kayo, Sige na po. Ilan pa po? Ay, sige po, kuha pa po. Si Kuya Mark, nahihiya pa eh. Tiga-tigalawa tayo. O, puto, 8. Eh, mahina ako sa math. Magkano yun? 120. 120. O, so ito total na natin. Diba? Ang saya. 120 plus 90. 210. 210 plus 12. 222. 222. Yan. Diba? Very much cashier ako ngayon. Tapos, dito natin siya ibabayad. Magbabayad na tayo, guys. Pabilang mo natin kay Enzo. Minsan kasi hindi kami honest, eh. Ayun, minsan, alam nyo naman, minsan tumatakbo kami. Nakakalimutan naman magbayad. 220. 222, tapos lagay lang dyan. Kasi hulog mo yung 100, kitang-kita ka sa camera. Diba? Na-experience na natin ang Honesty Store. Yay! Ito yung Honesty Store. And then, ito na yung port. Papunta ng Sabtang. Ayan o. And then yung nakikita nyong island na yan na yung Sabtang. So kaya nandito nakalagay yung Honesty Store. Kasi nga yung mga tumatawid daw talaga dito nahihilo sa biyahe kasi nga maalon talaga. Buti nga ngayon hindi masyado. Guys, 9:30 pa lang. Pero yung pagod namin parang 6 p.m. na. Sa isla, grabe. Sa sobrang init. Pero pinanalangin natin to. Hindi tayo pwedeng magreklamo. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa init kasi na-enjoy namin ngayon yung Batanes. Thank you sa araw. Pero grabe sa true lang. Sobrang init. Nakaka-drain talaga siya. So tara na. Let's go na kaagad sa ating next destination. Hi.
Guys, nandito na tayo sa House of Dakay. Ito, very significant to sa kanila. Kasi, nung nagkaroon talaga ng lindol, ito lang daw talaga yung natira. 5 bahay. Sila lang yung hindi talaga natibag. Hindi na tayo doon pwedeng pumasok. Ayan. So, ito lang yung pwede nating makita. Yan. Diba? Nung lumindol nung 1918, ito lang yung mga natira na iwang nakatayo. Tara, pasok tayo. And then kailangan natin maghubad ng sleepers. Feel yung Ayan. temperature ng ganitong Opo. bahay sa modern house. Malamig sa loob. Ay, ngayon pa lang oh. Ayaw nga. From init, malamig agad yung mafe-feel natin. Oo nga, malamig nga yung ganitong bahay. Tapos dun sa 5 bahay na natira, eto na lang talaga yung nakatayo. Talagang hindi to natibag ng lindol. Nagre-reflect din daw ito sa mga taga Batanes. Na kahit anong lakas ng bagyo, nananatili silang nakatindig. Hindi matitibag. Guys, nandito na tayo sa next stop. Ito yung Chatapo. Pero tignan nyo naman, Toblerone. Dito tayo. Korting Toblerone siya. Dito. Ayan o, dito o. Toblerone. Toblerone. Ang ganda talaga ng Batanes. Kahit saan ka talaga tumingin. Pati yung dadaanan. Hay nako, grabe. Ayan, para meron surprise sa inyo kapag pumunta kayo dito. Hindi na namin pinakita lahat. Para pag pumunta kayo, meron pa kayong ilo-look forward. Hindi kayo matutulog sa daan, sa biyahe. Sigurado kami dyan. Kahit anong antok nyo. Sa ganda ng view, manghihinayang talaga kayo. Ni halos hindi na kayo pipikit. Ganda. Bubusugin namin kayo ng mga drone shots. Diba? Lalakad tayo dito. Tapos magre-reveal sa inyo ang Toblerone. Tara, palipad tayo ng drone kasi dito masarap dahil hindi masyadong mahangin. Natatakpan niya nga kasi. Next stop na tayo, ito naman yung White Beach. Kasi dito daw sa Batanes, ito lang daw yung pinaka white sand beach. Kasi 'di ba, usually nga black talaga. So ito na, nandito na tayo. Tapos parang cove nga din siya. Papakita naman namin sa inyo kung gaano naman kaganda yung tubig nila at saka beach. 'Di ba? Lahat nandito sa Batanes. Look at this view. Ah, 'di ba? Oh, tapos dito, oh. Pwede dong tumambay, oh. Doon malilim. And, guys, promise, lumulubog talaga yung paa. Ayan, oh. Ayan kay Enzo, oh. Sa lambot ng mga buhangin. And syempre, tignan natin yung tubig. Kitang-kita ang ebidensya. Ganyang kalinaw ang tubig. Oh. Ang linaw ng tubig, pakalinaw. Actually, pwede siyang maligo. Struggle. Lumulubog ako. Struggle. Ganda. Ayan guys, dahil hiniling natin na dapat maaraw. Nakatago tayo sa araw. Ang ganda, no? Meron din pala magandang beach dito sa Batanes. Ito, to be honest, hindi ko to alam. Akala ko walang ganito. Kasi ngayon isip ko kapag Batanes, maalon. So paano siya magkakaroon ng magandang beach? Parang ganyan. So ito pala, oh. Ganda. But then again,
Ang art ba talaga? Kailangan natin bumalik dun sa realization na nakapackage tayo. Sayang. Na merong oras to. Merong oras na hindi tayo pwede talagang magtagal. 10:30 na, parang ang dinig ko nga kanina, parang ina-aim nila na matapos tayo ng 11. Kasi yung lunch natin, hindi pala dala, nandoon din sa accommodation natin. So nakakayang magpahintay. Tapos ayun, ganyan naman yung araw. Araw siya ng bonggang-bongga, tapos bigla rin siyang mawawala. Kaya Tatakpan tayo ng ulap. Yes, kaya maganda talaga to i-DIY. Kasi for example, dito mainit pa. Ang gawin, mag-stay lang tayo dito, maghanap tayo ng masisilungan. Tapos may enjoy mo tong view kahit na nakatambay ka lang. Totoo. Diba? Kaya dapat talaga i-DIY ito. Kaya kayo kung marunong kayo magmotor, yung talagang sanay ha, talagang mag-DIY na lang kayo. Tapos ano na lang talaga, ingat talaga sa pagdadrive, dahan-dahan. Kasi medyo maliit yung kalsada, tapos paliko-liko, pero maganda. As in, patag na patag talaga siya. Pero kung hindi kayo komportable, of course, unahin ninyo yung safety ninyo. Diba? Meron pa pala ritong lusutan. Nagpapaalam na tayo. Pwede na tayo ritong dumaan. And then, ang labas na natin sa kabila. So, si Kuya Mark, yung nagtatrike, nandoon na sa kabila. 10 Pupunta na. meters lang yung dadaanan Oh, natin. 10 meters lang. May experience na din natin. Ayun, ang sarap dito tumambay. Hello po! Sarap dyan tumambay yung kapag ka mainit. Diba? Oh, may pakuweba pa pala to. Grabe. Ang daming surprises ng Batanes. Ay, ito na nga. Very much kuweba. Ay, ang ganda naman. Ang ganda niya sa camera. For sure. Gandang-ganda kayo. Ay, bes, hintayin mo. Sige, hindi ko papatayin yung camera. Ipapakita namin sa inyo. The whole journey. Ay, parang ayoko na pala rito dumaan. Charot! Experience natin. Dahan-dahan na. Okay. May konting adventure pala. Ayan. Wait lang. Pwede kumapit dito. Pwede naman. O, tara na. Pwede naman daw humawak dito. May konting adventure. Very light lang naman. Kering-kering natin yan. O, madilim na dito, no? O, tara. O, diba? Kung gusto natin adventure, eto yan. Nakikita nyo pa ba kami? Kasi kami hindi na namin masyadong nakikita. Ayan. O, tara na. Baka magkakantog-untog pa tayo. Sige, vlog pa more. Grabe. Grabe yung kipot doon sa loob. Ay, labas na tayo. Ay, may mga tao dito. Rico. Ito na sila. Ano naman to? Ay, hindi ba? May pagka-adventure pa. Ano yan? Pipiknik yata sila. Liguan. Lagoon. Blue Lagoon. Oo nga. Kasi may fresh water din galing bundok. Madali, malabas na lang dyan Ang sa beach. ganda, oo. Hello po. Hello po. Ito yung lagoon. Siyempre, hindi pwedeng hindi natin ma-experience. Ito na pala yung huli nating pupuntahan. So, pwede na tayo ditong maligo. After nating mainitan. And then, sabi ni Kuya Robert, galing din pala to sa bundok ba? Parang fresh water siya. And then, dito na rin sa dagat lumalabas. So, parang naghahalo na yung dagat at saka yung fresh water. Nainggit sa Enzo. Lusong na rin siya. And naka-tricycle naman tayo. Pwede tayong magbasa. Ang ganda, grabe yung tubig. Oo. Ang tawag pala rito, Blue Lagoon. O tara na, maligo na tayo. Let's go! Let's experience Blue Lagoon! Ganda! Sarap! Woo! Diba? Tapos, nandito tayo sa lagoon. And then, ito yung view natin. Pagpasensyahan nyo na guys, ito lang naman ang view natin for today. Pagdamutan nyo na yung view natin. Woo! Grabe, Batanes! Nakakabaliw ka sa ganda!
guys, side trip lang tayo rito sa San Carlos Borromeo Church. And isa daw to sa 10 na-declare na national treasure. Diba? Ng heritage site. Kasi daw, grabe, ang kapal daw nito guys nung pinakabato niya. Ilan yung bato? Ilan po yung bato, kuya? Almost 3 metro ang wall, ang kapal ng wall. Tapos yung 3 altar meters. niya, yung sahig, Opo. yung retablo, as it is pa rin siya, intact pa rin, 1787 pa siya. 1787 Spanish pa. era pa. Tagal na. Intact pa din. Yeah, then this, Diba? this Ayan, is lang maganda. po archive of the church. And then, pwede daw kayo ritong magsulat ng mga appreciation. Ayan. Kaya medyo basa na tayo. Napasarap tayo. Ayan. Pipili ako ng madaling tandaan. Dito tayo sa... Nasa ba yung book number 22? Ang layo naman book number 22. Eto. Book number 22. Tara. Ay, ang dami nga nakasulat. Tara dito. Pakita natin. Tara, dito ka. Pakita natin sa kanila. Hindi tayo babasa ng sinulat ng iba, ha? Oo. Ay, ang dami nakasulat. Huwag tayo. Sa bandang likod. Eto, sa bandang likod na lang ako. Ayan. Hindi tayo magbabasa. Okay. Sulat tayo na appreciation. Baka sakaling mapunta rito si Mama. Mama Mega, this is our appreciation for you. Sulat namin. Book number 22, baka mapunta ka dito. Just in case, mabasa mo siya. Ayan. This is for you, Mama. Love, Mel and Enzo. Yan. And then of course, appreciation din natin sa mga supporters natin. Buong Team Authentic. Team Authentic. Thank you for your solid love and support. Ayan. Tapos may susulat ako ditong secret. Kapag pumunta kayo dito, hanapin nyo sa book number 22. Bandang huli. Maglalagay ako rito ng secret para kapag nagpunta kayo rito, alam ko kasi hindi ko babasahin sa inyo. Yes! Na-experience natin. And then, ibabalik lang uli natin. Number 22. Yan. So, alam nyo na ha, Team Authentic ha. Pag pumunta kayo dito sa Basco, hanapin nyo yung book number 22. Nasa bandang dulo siya. Nandun yung kabuuan ng message namin sa inyo. Ay, surprise! Bukod doon sa napakagandang tour natin, ito yung ating lunch. Meron dito adobong chicken. And yung servings niya ha, apakarami. Panalo. Panalo. Yung kinain natin kahapon, di ba? 280, 3 piraso. Ito talaga panalo. Tingnan nyo naman yung rice, yung ganito. And then yung beef. Beef steak. Grabe, ang dami. And then meron pa yang saging. And then meron pang pasup. So ito talaga, nagulat talaga kami. Ang tanong namin, sa amin po ba ito lahat? Sa amin lang po ba ito? Oo daw. Sa atin lang daw to. And tapos na tayong kumain. Nabusog na tayo. Sobra. Nabusog tayo sa ganda ng view. Nabusog tayo sa ganda ng experience. Nabusog din yung ating tiyan sa sarap ng pagkain. So ito nga palang tour na to. Di ba kanina kasi sabi namin sa inyo, baka mag 3 days tayo. Yun yung 7,000 pesos. Ngayon, kung ang kukunin nyo lang, yung South Bataan Tour, magkano lang siya? 2,500
4 pesos. Matatawaran nyo ng 2.5, pwede na yun. Each yun guys ha, kapag dalawa kayo. And then habang dumadami, mas nagmumura naman siya, parang ganyan. And then meron ding van. Basta ilagay na lang namin dito sa akin. Ayan. Ayan, ito yung mga tours, tricycle, tapos kapag ka individual, and then of course kapag ka van din, just in For case family. grupo kayo. Kasi meron kami mga nakakasabay na grupo. So ayan yung presyo niya. And then lahat naman napuntahan natin, aside lang sa meron lang tayong mga dinaanan na lang, kumbaga side trip Side lang, pinicturean lang natin, binideo lang natin. Yun na kasi yung it's either may ginagawa o ganyan, or yung sa tingin namin as in pang ano lang naman talaga siya, pang side trip lang. pang side trip lang, so hindi na tayo doon bumaba. But lahat ng pinuntahan natin, all worth it. As in, wala ka talagang itatapon. Ayun nga lang talaga, ang hahanapin mo na yung namnam moments. Oo, nam moments. Oo, kasi talagang imagine, nag-start tayo ng 6, natapos tayo ng 11 or 11:30. So parang mga 5.5 hours lang yung tour natin. So, sa dami ng pupuntahan, lalagari Yes. talaga, mabilisan. Oo, kaya bukas na pag-decide na namin talaga na umarkila na lang ng motor, tapos tatapusin namin yung north, mas mabilis daw tapusin yung north, mga 3 hours lang daw tapos na. And then, babalikan namin yung mga gusto namin balikan sa south, kahit hindi na namin i-vlog, di ba? 1,000 pesos lang naman pala yung motorbike. The whole day na. Ano bang i-recap pa namin? Handa na ba kayo? Ready na ba kayo sa recap namin? In 1, 2, 3. Ang ganda! Yun na lang yung recap namin sa inyo. No need pa namin elaborate kasi for sure, nakita nyo ng lahat. Ayan! We're so excited. Meron pa tayong 2 tour na natitira dito sa Batanes. Kaya kapit lang, tutok lang at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating Batanes Travel Vlogs. Bye everyone! Mwah.